Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. 3 katao patay, kabilang ang 2 Pilipino sa missile attack ng rebelding Houthi sa MV True Confidence sa Red Sea at Gulf of Aden. Ito ang kinumpirma mismo ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Kasabay ng pagsasabing 3 Pilipino rin ang malubhang nasugatan sa pag-atake na nagresulta sa pagkasunog ng nabanggit na sasakyang pandagat. Dagdag pa ng DFA, dinala na ang 3 sugatan sa bansang Djibouti. Tiniyak naman ng DMW na kanilang bibigyan ng suporta ang pamilya ng mga tripulante at nakikipag-ugnayan na ang mga ito sa Manning Agency at may-ari ng barkong True Confidence na lulan ng 13 Filipino crew. Magpapadala rin ng Philippine Embassy ng team sa Cairo, Egypt para tulungan ang mga Pilipinong nabiktima ng missile attack ng rebelding Houthi. Matatandang naglunsad ng pag-atake ang nabanggit na rebelding grupo sa mga commercial ship na pagmamay-ani ng Amerika, United Kingdom at Israel bilang suporta sa Gaza sa gitna ng bakbakan ng Israeli Defense Forces at Palestinian militant group na Hamas. Pasada Balita. Tinawag na terorismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pag-atake ng rebelding Houthi sa isang cargo ship malapit sa Yemen na nagresulta sa pagkamatay ng 2 Pilipino. Marinding kinundina ni Senate President Zubiri ang nabanggit na pag-atake. Giit ng leader ng Senado, act of terrorism ang maghasik ng karahasan. Kaugnay nito, nagpaabot ng pakikiramay ang leader ng Senado sa pamilya ng mga namatay at nakiisa rin sa panawagang hustisya ng kanilang mga mahal sa buhay. Nanawagan din si Senate President Zubiri sa Department of Migrant Workers na tiyaking maiuuwi sa kanilang pamilya ang mga labi ng mga namatay at pagkakalooban ng tulong ang mga sugatang Pilipino. Pasada Balita.
Sa iba pang tampok na balita, binigyang diin naman ni dating Senador Gregorio Gringo Honasan na dapat ilabas sa isang dialogo o pag-uusap ang mga magkasalungat na bersyon ng Senado at Kamara sa panukalang economic tsa-tsa, partikular na sa isyu ng pagboto. Ayon sa dating senador, hindi maganda para sa bansa ang lantarang pagbabangayan ng dalawang kapulungan sa publiko. Inilabas ni Honasan ng pahayag matapos aminin mismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nahihirapan ang kanyang pamunuan na makuha ang boto ng 18 senador para aprubahan ang kanilang Resolution of Both Houses number 6. Samantala, magsisimula na ang debate sa Kongreso sa susunod na linggo, Marso 11, at inaasahang maaprubahan sa ikalawang pagbasa sa Marso 13. Pasada Balita! Samantala, kumpiyansa naman ang mga miyembro ng Kamara na makukuha si Senate President Juan Miguel Zubiri ng 18 votes para mapagtibay ng Senado ang Resolution of Both Houses number 6 na layuning maamyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Umaasa si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Quezon City Representative Marvin Rillo na gamit ang karanasan ni Senate President Zubiri na dati ring Senate Majority Leader ay makukumbinsi nito ang kanyang mga kapwa-senador na suportahan ang RBH 6 na kanyang inakda. Mayroon anyang kasabihan na kung ayaw, may dahilan, at kung gusto, maraming mga paraan. There is a way. Popular na saying po yan sa Tagalog po, kung gusto ay maraming paraan. Dagdag pa nito ang formal na pagpapatibay ng Senado sa rules kaugnay ng proseso ng pagpasa ng resolusyon na naglalayong amyenda ng konstitusyon ay pagpapatibay ng pagnanais nito na matupad ang pangakong aprubahan ang RH o RBH number 6. Pasada Balita! Tiniyak naman ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin na hindi maisisingit ang amyenda sa political provision ng saligang batas sa isinusulong na economic tsa-tsa. Ito'y kasunod ng pangamba ng grupong makabayan sa Kamara na masingitan ng pagbabago sa political provisions sa ang 1987 Constitution. Ayon kay Congressman Garin o Congresswoman Garin, nakausap niya ang halos lahat ng kongresista na suportado ang economic tsa-tsa at kanilang tiniyak na limitado lamang ito sa mga probisyong pang-ekonomiya. Dagdag pa ng kongresista, walang dapat ikatakot dahil hindi sila maglolokohan sa plenaryo at masusunod din ang boses ng taong bayan. Pasada Balita! Samantala, unti-unti nang humihina ang epekto ng El Niño phenomenon at maaari nang magkaroon ng La Niña ngayong taon. Ito naman ang inanunsyo ng Pag-asa at kanilang iniulat na inaasahang tatagal ngayong buwan hanggang Mayo ang matinding init ng panahon at tagtuyot. Paliwanag ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, kahit humihina ng El Niño, inaasahang magkakaroon pa rin ito ng epekto sa mga susunod na buwan dahil sa mainit na panahon ngayong Marso, Abril at Mayo. Nag-issue na ng La Niña Watch ang Weather Bureau at mayroon ng mahigit 55% na posibilidad na mararanasan na ang malamig na panahon sa susunod na 6 na buwan. Pasada Balita! Samantala, 30 probinsya ang mararanas ng tagtuyot ngayong buwan. Ayon sa Pag-asa, 25 lalawigan dito ay sa Luzon, habang 5 probinsya naman ang tatamaan ng tagtuyot sa Visayas. Kabilang sa mga lugar na makararanas ng tagtuyot sa Luzon ang Abra, Apayao, Aurora, Bataan, Benguet at Metro Manila. Sa Visayas, tatamaan naman ng tagtuyot ang Antique, Guimaras, Iloilo, Leyte at Negros Oriental. Pasada Balita!
Sa oras na 16 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tumanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pag-aproba ng Kongreso sa Eddie Garcia Law, ikinalugod ng isang mambabatas. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Ikinatuwa ni Juan Pacman Party List Representative Mikey Romero ang pagpapatibay ng Kongreso sa kanyang panukalang Eddie Garcia Law na layong siguruhin ang proteksyon ng movie at television workers sa Pilipinas. Ito'y matapos pagtibay ng Kamara ang Senate Bill 2505 bilang amyenda sa House Bill 1270 o Eddie Garcia Law na layong matiyak ang occupational safety and health standards, pangalagaan ng mental health at pigilan ng sexual harassment sa lugar ng trabaho. Sa pahayag ng long-time partner ng pumanaw na aktor na si Olivia Lagman Romero na ina ni Congressman Romero, naniniwala itong ang pagpapatibay sa panukala ay pinakamagandang regalo at kontribusyon ni Garcia sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Mabatid na kung tuluyang maisa sa batas ang panukala, bubuo ang Film, Television and Radio to Entertainment Industry Tripartite Council ng pulisiyang para sa industriya. Magkakaroon rin ng kontrata sa pagitan ng employer at independent contractor kung saan nakasaad ang oras ng trabaho at ang gagawing serbisyo. Magkakalooban na rin sila ng benepisyo tulad ng Social Security System, Pag-ibig Fund at PhilHealth. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, selebrasyon ng 43rd anniversary ng Eternal Plans Incorporated isinagawa sa City State Tower Hotel sa lungsod ng Maynila. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Tagumpay na ipinagdiwang ng Eternal Plans Inc. ang kanilang ika-43rd anniversary and awards night sa City State Tower Hotel, Manila. Present sa anibersaryong ito sina ALC Group of Companies Chairman and CEO Boss Edgard Cabangon, Eternal Plans Inc. Chairman of the Board Anthony Cabangon, Eternal Plans Vice Chairman and Chief Executive Officer D. Antoinette Cabangon Jacinto, Deputy Insurance Commissioner Attorney Randy Serrano, Eternal Plans Board Member Benji Ramos at Eternal Plans Inc. President and COO Elmer Lorica. Ayon kay Deputy Insurance Commissioner Serrano na nagsilbing guest speaker sa okasyon na mananatili ng mahabang panahon ang Eternal Plans at magiging katuwang ito upang higit pang mapalakas ang insurance industry sa bansa. Dahil aniya ito sa magandang ipinapakita ng kumpanya base na rin sa hawak na datos ng Insurance Commission. Dahil dito tiwala si Serrano na patuloy na pagsisilbihan ng kumpanya at bibigyan ng tulong ang lahat ng mga nangangailangan na mga kliyente. Isa lamang ang Eternal Plans sa mga kumpanya na nasa ilalim ng ALC Group of Companies. Bunsod nito, pinasalamatan ni ALC Group of Companies Chairman and CEO Edgard Cabangon ang lahat ng mga individual na nasa likod ng tuloy-tuloy na pag-angat ng Eternal Plans na siyang isa sa mga nalalabi at matataga na napagkakatiwala ang pre-need companies sa bansa. Lubusan namang pinasalamatan ni Eternal Plans Vice Chairman and Chief Executive Officer D. Antoinette Cabangon Jacinto ang ibinigay na talumpati ni Deputy Insurance Commissioner Serrano dahil sa very informative at inspiring messages nito para sa kumpanya na nagdiriwang ng ika-43 taong anibersaryo. Kaugnay nito, tumanggap naman ng parangal ang 13 top sales awardees ng Eternal Plans Inc. na mula sa iba't ibang lugar gaya ng Laguna, Naga, Cagayan de Oro, Novaliches, Quezon City, Lucena at Cabanatuan. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, ilang grupo ng mga operator at driver ng bus nagpasaklolo sa Malacanang kaugnay sa issue ng pangungutong. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes.
Dumulog sa Malacanang ang ilang grupo ng mga bus drivers at operators dahil sa di umano'y pangungutong sa kanila ng 50,000 pesos ng isang opisyal ng Land Transportation Office o LTO Region 4A. Batay sa reklamo na pinadala sa Presidential Action Center o PSC ng mga tsuper at operator na may rutang Naik PTEX, Tagaytay PTEX, Indang PTEX, Alfonso PTEX at Mendez PTEX, sinasabing hinihingan daw sila ng isang LTO official ng 25,000 pesos kada buwan upang hindi sila hulihin. Binanggit din sa liham na sila ay hirap ng bumiyahe dahil kung hindi raw sila magbibigay ay kung ano-anong violations ang kinakarga sa kanila ng LTO, na kapag nahuli naman daw sila ng mga enforcer, kailangan pa nila magbigay ng 50,000 pesos para makausap ang isang mataas na opisyal ng ahensya sa rehiyon. Kasabay nito hinimok din ng mga bus drivers at operators si Pangulong Marcos na balasahin ang mga opisyal ng LTO Region 4A at magtalaga raw ng hepe na may malasakit sa kanilang grupo. Patrol 13, Gilbert Pardes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, tiniyak ng Task Force El Nino na magpapatupad na mahakbang ang pamahalaan kontra sa profiteering o panlalamang ng mga negosyante sa consumer. Hinimok ni Defense Secretary at Task Force Chairman Gilberto Chodoro ang DOTR o DTI na bantayang mabuti ang mga presyo sa merkado para sa kapakanan ng mga customer. Kaugnay nito, pinatitiyak din ni Secretary Teodoro na may sapat na supply ng pangunahing produkto ang mga lugar na nakararanas ng matinding epekto ng El Nino phenomenon. Nabatid na ipinag-utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang mahakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Pasada Balita! Binigyang diin naman ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG na tinatayang aabot na sa mahigit 100 milyong piso ang pagkalugi ng National Food Authority matapos magbenta ng 150,000 sako ng bigas sa halagang 25 o 25 piso kada kilo sa mga piling negosyante. Paliwanag ng SINAG, bumili ng palay ang NFA mula sa mga lokal na magsasaka sa halagang 23 pesos kada kilo at ibinenta naman sa mga piling negosyante ng 25 pesos kada kilo kung saan gagastos pa ang ahensya ng 13 hanggang 14 na piso kada kilo para sa paggiling ng palay. Giit ni SINAG Executive Director Jason Kainglet, bagamat hayag sa publiko ang korupsyon sa NFA, sa nangyari ito, naging mas matapang ang mga opisyal ng nasabing ahensya sa mga iligal na gawain. Samantala, umaasa naman ang SINAG na mananagot ang lahat ng sangkot sa anomalya ng pagbebenta ng bigas at idagdag ko na rin naway pati po yung mga nakinabang. Pasada Balita! Sa kaugnay na balita, mismong si Ombudsman Samuel Martires na ang nagtungo sa tanggapan ng NFA sa Quezon City upang ihatid ang sabpina para sa mga kinakailangan dokumento sa investigasyon kaugnay sa nabunyag na bigas scam. Kasunod na rin ito ng tila pagpapasapasahan ng NFA sa mga tauhan ng Office of the Ombudsman na nagtungo sa kanilang tanggapan mula nang ilabas ang sabpina noong Lunes. Ayon kay Ombudsman Martires, ginawa niya ito upang makuha ang listahan ng mga imbaka ng bigas o warehouse ng NFA na kailangan ng Ombudsman sa investigasyon. Iginit pa nito na mahalaga ang nasabing datos para malaman kung sino ang mga dapat makasuhan. Samantala, naibigay naman ang ilan. Ulitin ko lamang ha. Naibigay naman ang ilan sa mga dokumento at inaasahang maisusumite ngayong araw ang iba pang listahan. Matatanda ang pinatawa ng 6 na buwang preventive suspension ang nasa 100 at 39 na mga opisyal ng NFA dahil sa bentahan ng rice buffer stock. Pasada Balita! Oras, 25.5 minuto na makalipas ang 7:00 ng umaga.
Sa oras na 30 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, muli natin pasadahan ang mga naglalakihang balita ngayong araw ng Friday. Pasada Balita! Nakatakdang magtungo sa Germany at Czech Republic sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa susunod na linggo. Ang dalawang biyahe ng first couple ay magaganap sa March 11 hanggang March 15. Ayon sa Presidential Communications Office, inimbitahan ni German Chancellor Olaf Scholz ang first couple para sa isang working visit sa Germany. Samantala, makikipagkita naman si Pangulong Marcos kay Czech Republic President Peter Pavel at iba pang matataas na opisyal ng Czech government. Iginit ng PCO na layo ng panibagong mga biyahe ng Pangulo na palakasin ang bilateral relations at paigtingin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang Central European nations. Inaasahan namang makikipagpulong din si PBBM sa malalaking leader at negosyante para pasiglarin ang kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at ng dalawang bansa. Kasama rin sa schedule ng Pangulo ang pakikipagkita sa Filipino communities na naninirahan sa Germany at Czech Republic para iparating ang pangakong suporta ng administrasyon sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pasada Balita! Samantala, bumubuti na ang kalagayan ng kalusugan ni dating First Lady Imelda Marcos. Ito ay mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagsabi na ng mga doktor na humuhupa na ang lagnat ng dating unang ginang kasabay ng patuloy nitong paggaling. Kahit pa ni PBBM na nagpasya silang panatilihin na muna sa ospital ang kanilang ina upang mas mapangalagaan at mabantayan ang mga gamot na iniinom nito. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa mga Pilipino sa kanilang mga dalangin para sa agarang paggaling ng kanyang ina. Pasada Balita! Samantala, ipinag-utos ni Central District of California Judge Terry Hatter Jr. ang paglalabas ng arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at mga kasamahan nito. Kabilang sa kinakarap na kaso ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at cash smuggling. Paliwanag na naman ni New York lawyer Lara Gregory, ito ang unang hakbang para sa extradition process ng US Department of Justice laban kay Kibuloy. Samantala, pinaniniwalaan naman na nananatili pa rin sa bansa ang nasabing kontrobersyal na pastor. Pasada Balita! Sa kaugnay na balita, binawi ni Senator J.V. Ejercito ang kanyang pirma upang tutulan ang contempt order na inisyu laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Paliwanag ni Senator Ejercito, nagpasya siyang bawiin ang kanyang lagda matapos ang quote-unquote maingat na pagsusuri kaugnay sa kaso ng pastor. Mayroon na rin anyang isinusulong na kasong sexual abuse at qualified trafficking ang Department of Justice laban sa pastor, kaya't binawi niya na ang kanyang lagda. Samantala, tiniyak naman ng senador na magiging patas ang buong proceeding ng Senado sa pag-iimbestiga sa mga reklamo laban sa naturang religious leader. Pasada Balita! Samantala, isinusulong ni Senator Risa Ontiveros ang hustisya para sa mga victim survivors ng sinasabing pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y sa gitna ng paggunita ng International Women's Day. Ayon kay Senator Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, dapat mabigyang hustisya ang sinapit ng mga kababaihan ng sinasabing pang-aabuso ng pastor. Git pa ng senador na kailangang labanan ng mga kababaihan tumestigo laban kay Pastor Kibuloy ang kanilang kahihiyan at takot para maihayag sa publiko ang katotohanan
makamit ang hustisya at matagpuan ang tunay na kapayapaan. Nabatid na hindi lamang mga minor de edad sa Pilipinas ang sinasabing pinagsamantalahan ng pastor, kundi pati ang mga dayuhan tulad ng mga Ukrainian women na pinangakuan ng maganda at mapayapang buhay sa Davao. Nababahala naman ang senador na nagpapatuloy pa rin ang mga sinasabing pang-aabuso ng pastor sa mga pastoral na naiwan sa loob ng KOJC. Pasada Balita! Samantala, muling iginiit ni Overseas Filipino Workers Party List Representative Marisa Del Mar Magsino ang pagsasabatas ng Magna Carta for Filipino Seafarers. Kasunod ito ng ulat na 2 Pilipinong marino ang binawian ng buhay bunsod ng pag-atake ng grupong Houthi sa Yemen. Ayon kay Representative Magsino, sa ilalim ng naturang panukala, matitiyak na ligtas at maayos ang mga kababayang marino. Gayun din ang pananagutan ng ship owners sakaling may pagkapabayaan sa mga high-risk area tulad ng Gulf of Aden. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay ang kongresista sa mga naiwang pamilya ng 2 Pilipinong biktima. Pasada Balita! Sa oras na 37 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tayo makakausap natin ngayon sa kabilang linya ang mismong tagapangulo ng Volunteers Against Crime and Corruption sa katauhan po ni Ginoong Arsenio Tatay Boy Evangelista. Tatay Boy, good morning. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga sa iyo, John, at DWIC. Alright, una-una maraming salamat Tatay Boy sa pagkakataon dahil medyo kontrobersyal itong isyong ito at kailangan lamang mabigyan natin ng linaw ito. Unang-una, yung po bang naunang mga banggit ninyo na stand nyo sa isyong ito ay personal o kaakibat nito ang pagiging pangulo ninyo ng VACC? Tatay Boy, go ahead. Oo. Ito yung group decision at yung both personal and VACC as a NGO na una, we fully support yung ganito mga initiative ng PNP. Gusto po namin to, okay kami dito at up to the moment we support yung rollout na ang pag-aari ng high power firearms sa civilians. But then, and again, medyo nagulat tayo 3 days ago na nagulantang talaga tayo na end of the March na pala yung rollout nitong IRR na yun ang binago nila. Within this year? So, itong buwan na to, Tatay Boy? Opo. Within this month na? Wow. Oo, alright. Diba, na wala na. Yes. Wala talaga siyang public consultation amongst the multi-sectoral members ng society. Ang ini-expect natin, of course, yung Tri-Media should be part nung consultation, public consultation. Na dyan yung non-governmental organization, local government units, mga members ng academe, mga taong simbahan, yung mga groups, so anti-gun society, gun clubs, and also yung importante rin po dito, yung mga legal bright minds, katulad ng mga retired judges, prosecutors, and even mga hindi currently serving as judges sa all levels ng court. So, nakita rin natin dito yung LEAS, tahimik yung law enforcement agencies, parang hindi ata sila nakonsulta. Kung hindi, ang ginawa nilang technical working group dito, isang grupo from UP Law Center. But then wala naman din transparency. I-roll out na. Nauna yung information dissemination sa ating lahat using Tri-Media and other different platforms. But then, nagulat lang nga tayo. But then, again, uulitin ko, we will support this initiative of the PNP. Okay. Tatay Boy, linawin ko lang. Kasi di ba noon pa naman, bago ito, pwede nang magmay-ari ng mahabang baril ang mga sibilyan?
Di po ba? Ang alam ko lang na hindi pwede ay ilabas or magkaroon ng PTC, bitbitin ng sibilyan. Tama po, di ba? Tama So anong po bago yun, rito? Ano pong bago rito, Tatay Boy? Oo. Bali, ang bago po dito, again, binubuhay ulit nila yung privilege for the civilians to own yung mga high-power firearms. Yung 7.62, yung similar to sa mga M14 yung mga yung ginagamit din ni Rambo na malaking machine gun. Correct. Ano rin yun 7.62. Apo. Hindi ako familiar doon. Baka before wala nga itong 7.62 na to Pero it's more of the 5.56 yung yung Armalite. The Armalite. Apo. M16. Oo, M16. High power po ito. Just to let you know, yung mga 500 meters away, half a kilometer, can hit the size of a ball. A head, no? Or a watermelon. At yung 7.62, I know, baka umabot pa ng 1 kilometer yan so, it is really high power. So, before this law was rescinded, this law was taken off nung time nung 2018, yung in-stop yun because of the Marawi incident, yung siege of Marawi 2018, na kung saan ang position ng government that time, baka nagagamit ng mga non-uniform personnel, civilians, yung high-power firearms. Nakita po natin dito yung takeover ng mga buildings, government institutions, schools, and private homes. Pinasok ng mga local terrorists. Kaya nangyari, parang mali nga ito Ang ginawa nila, yung mga responsible gun owners, law-abiding citizen, fully compliance, yung merong dokumento, trail, yun ang tinanggalan nila. Samantalang yung local terrorists or even major crime groups, by all means, hindi naman mag-a-apply ito ng license. Sigurado. Hindi naman Opo, di ba? Wala namang, kaya nga po criminal ang tawag sa kanila Oo. Di po ba? Kaya nga, naging sitting ducks tayo dito. So meaning, kaya namin gusto, ang VACC, gusto namin itong suportahan simply because it will be a great equalizer. Panabla ba, maging yung playing field between the bad guys and the good guys will be equal. Kasi nga, may high power tayo. Pero Tatay Boy, linawin ko rin lang ibig sabihin, pag sa bagong bagay na ito, pag nakakuha, pwede kong kumuha ng PTC at pwede kong bitbitin yung long firearm as a civilian? Tama ba? Yun nga ang problema. Diba? Yung IRR nila, simply because walang transparency, walang public dissemination regarding do sa IRR at walang public consultation. Kaya nagtatanong kang ganyan. Ako naman, hindi ko rin masagot ng tama at proper simply because walang information masyado. Kasi sa States, di po ba, Tatay Boy, pasensya na, sa States, meron tayong nakikita, nakasukbit yung naka-sling lang civilian yun, di ba? Pero long firearm. May mga lugar sa States, pwede yun Ibig sabihin ba, pwede nang mangyari sa Pilipinas yun? Ngayon sa high power, ang understanding ko limited sa ang permit to carry, yung outside of residence, nagbibigay sila niyan on limited under limited capacity or basis, after profiling the individual, nagbibigay din sila niyan napaka minimal ang binibigay, hindi yung halos lahat makakakuha. So yung isa pang issue nga dito, baka yung influence ng Western, especially America, na mag-create ng mass shooting. Pero for the longest time, John, wala akong maalala Senior citizen ako, wala akong naalala na isang licensed gun owner nag-mass shooting dito sa Pilipinas. Wala talaga. Tatay Boy, sorry pero hindi ba lisensyado at saka hindi pa high-powered na baril yung ginamit doon sa isang hotel? Kinover ko yun Okay. Yung sa isang casino, yung nanunog pa? Opo. Yung isang case na yun sa hotel, Opo. I think pangalanan na natin, di ba? Sige lang po. Anyway, it's in the yung sa isang hotel, kinover ko yun Opo. Resort Sword. Pero, dala lang niya yun, siguro, just to protect himself after sunugin niya yung
yung mga rooms, lahat. Makita nyo, may dala siyang gasoline doon, gasolina. Ang intention po niya is talagang sunugin, not using the high-power firearms, yung Armalite. Kaya nga po, wala naman pong namatay doon, casualty, na may tama ng bala. Kung hindi, by suffocation and burning ang kinamatay nung marami namatay po dyan. Pero yung ang culture ng Filipinos when it comes to barrel, guns, yung passion natin, napaka-passionate ng mga Filipinos, especially sa Mindanao. Kahit walang may lisensya, underground, bumibili yan para from the box nga, sobrang passion, sa firing range, inaayos, binibili ng holster na maganda, talagang minamodify yung slide to receiver para maging competitive sila sa range. No wonder, maraming Filipinos, Asian and international world shoot Cup, ang magaling. Mga Pilipinos ang nagcha-champion niyan, katulad ni Jetro, Junicio, and the rest, no? Si Idol. Kaya lang, iba kasing usapan na Tatay Boy, pag sinabi mong mahabang baril na eh. Baka magamit din sa sniper, di ba? Yung mga ganong estilo. Pag sa law-abiding citizen, kaya nga, rini-require naman talaga for you to register yung license to own and possess para may footprints, merong matrace, no? Yung pag-i-snipe, the same time, kung gusto sa mga law-abiding citizen na fully compliant sa high power, during external threats, no? Katulad niya, mainit ang usapan sa West Philippine Sea. Who knows, baka later on magkaroon ng invasion dito. We will be all sitting ducks. Civilians like in Israel, pag during war, yung mga civilians, they volunteer as infantry or during warfare, you have to protect your country. So, mai-equalize mo yun kasi almost a kilometer, half a kilometer, kahit senior citizen kang may arthritis ka, o basta nakaposisyon ka lang doon. Nakapwesto ka. Hindi mo kailangang maging combatant talaga. Basta, kung ka lang sa isang foxhole o something nest, no? A sniper nest, may hit mo yan kilometer. Nagpumuputok po kami sa Tanay 300, 500 with a scope. Actually, gusto nga namin gamitin yung mga video mo, kaya lang baka magalit kayo. Anyway, Tatay Boy, yung bang mga nang bash sa'yo, naging malinaw na ba sa kanila? Yung stand mo? Kasi I understand, sa pinaka-huling mensahe mo rito, mukhang nakatanggap ka ng bashing Naging malinaw na ba? Okay lang kasi naging kung tatapusin naman yung mga interviews natin, malinaw naman doon na we fully support this initiative ng PNP. Provided magkaroon lang po ng public consultation, yung malawak po, involved nila yung multi-sectoral. So, in effect, yung mga position papers ng bawat sektor, isasabit yan, aaralin yan to have a very strong, airtight IRR ng PNP. Para sa kanila rin po yan Kasi nga, the moment magkaroon ng loopholes, butas yan, ang mananagot po dyan, number one, is yung implementing agency, which is the PNP. So, dapat balansihin din natin talaga ito po. Alright. With that, Tatay Boy, as always, suki ka na ng programa at ng himpilan. Maraming salamat sa pagkakataon. Good morning. Ingat ka. Maraming salamat, John. Be a responsible gun owner. I will. Always. We are. Okay, thank you, sir. Magandang umaga. Ingat po. Good morning. Thank you po. Alright, yan po mga kabalitaktakan, si Ginoong Arsenio Tatay Boy Evangelista, ang tagapangulo po ng VACC. Malinaw ha? Malinaw ha? Hindi basta-basta bash kayo ng bash dyan. Sakin na lang kayo ng carousel bash. Corny. Oras po, 4:00 kalahati minuto na makalipas ang 7:00 ng umaga. Bago lamang po ang ating sports balita, nakapukaw lamang po ng atensyon ko itong item na to na babasahin ko. Makinig po kayo maigi mga kabalitaktakan Kumonti na ang mga buwaya sa Pilipinas. Sir Joel, ano reaction mo? Matindi. Ito po ba yung mga nakakurbata or nakabarong Tagalog? Hindi. Babasahin ko yung detalye, Ito ang inanunsyo ng DNR sa 29th DNR. Mga literal, mga totoong buhaya pala to. Conservation Week sa Puerto Princesa City dahil sa patuloy na habitat loss
o kawalan ng tirahan ng mga buhaya at pag-atake ng mga tao. Ayon kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, nabawasan ng 82% ang populasyon ng Philippine crocodile na pinakabihirang species ng buhaya sa buong mundo. Ayan konti na lang yung mga buhaya. Good news ba yan o bad news? Kayo na pong bahalang humusga. Sports balita na! Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Ginamit ng Creamline lahat ng kanilang manlalaro at tinalo nila ang Galleries Tower 25-22, 25-17 at 25-15 kahapon sa PVL All-Filipino Conference sa PhilSports Arena. Sinigurado ni Cool Smashers coach Sherwin Meneses na lahat ng players niya ay mabibigyan ng oras at si Kyle Negrito lang ang nakapaglaro na 3 sets. Ito ang pangatlong sunod-sunod na panalo ng Creamline at nasa taas sila ngayon ng team standings. Michelle Gumaba kumana ng team high 10 points at si Tots Carlos at Captain Eliza Valdez mayroong 9 at 8 puntos. Ang sabi ni Valdez, "We're very happy with the performance. We're very proud of everyone who played. Isa kami sa teams na matagal na sa PVL. Marami din talaga kami mga veterano and we take that as an advantage." Ang High Risers ay pinangunahan ni Isabel Jimenez sa kanyang 11 puntos. Lumaban lang ang Galleries Tower sa unang set at tinambakan na sila sa second at third. Ang kartada ng High Risers ay bumagsak sa 0-3. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa Euro 4 diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa tumatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. 100 kumpanya sa Estados Unidos ang nais bumuo ng Connective Infrastructure Information and Communications Technology at Critical Minerals Operations sa Clark. Ito ang inanunsyo ng Bases Conversion and Development Authority sa Senior Leader Seminar sa Washington, D.C. noong nakaraang buwan. Ayon kay BCDA President at CEO Joshua Bingkang, naging tourist destination na at investment hub o marami nag-i-invest sa nabanggit na lugar sa Central Luzon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sa kabila ng kinakaharap na problema ng Gaza sa kagutuman, tinaboy ng Israeli military ang 14 na food trucks ng United Nations na maghahatid sana ng tulong sa Gaza. Batay sa ulat ng World Food Program, naghintay pa ng 3 oras ang naturang food truck sa Wadi Gaza checkpoint bago tuluyang palayasin ng Israeli Army. Nabatid na ito ang unang convoy na sumubok muling maghatid ng tulong sa Gaza matapos ma-hostage ang mga food truck noong Pebrero 20. Pasada Balita. Oy, iiwan ko sa inyo sa Lunes na yung ating good news dahil medyo kinakabahan na ako dahil ora de peligro na. Maraming salamat mga kabalitaktakan Yan na naman po isang edisyon ng inyong nag-iisang Pasada Balita dito po lamang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama,
naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Johnny Bañez. Antabayanan na ang palatuntunang Karambola. Happy weekend! Bye! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon.